Happy birthday. Happy birthday to you. Ayaw mo mag-love? Kasi that. Hi guys! Welcome to B Squad RN's vlog. And today is August 19, 2025. Leave kami sa work, kaya nakapagawa kami ng vlog for tonight because it's Daddy JM's birthday. So here with us, kasama namin si Toby. Si Toby yung aming youngest son. So ngayon, guys, ngayon na namin ikukwento sa inyo yung aming ano yan? Visa interview namin sa US Embassy. So, kung bago kayo sa channel namin, we are USRN couples na magmamigrate sa US under EB3 visa. So, sana kung may mga friends kayo or ikaw na nag-iisip na mag-take ng NCLEX, ikaw na nag-wait ng PD mo, ikaw na on the process na at current ka na, or may mga friends and family ka na alam mo makakatulong sa vlog na to, please share nyo naman po yung aming video. So yun guys, resume na, dami namin interruption at si Toby ay naiinip na siya, so dun muna siya sa ate niya. So going back, nung nag-current kami ng May for visa bulletin of June 2025, around May 20s, ganyan. So nabanggit namin yun dun sa recent vlog namin. Na-receive namin yung P4 letter. Yun yung invitation letter from the US Embassy for your interview. So indicated doon yung name ko as a principal and my dependents. Tapos nandun yung date na July 18 at yung time na 6:30 AM. So yun yung schedule namin for the interview. Pag nakuha mo na yun, ipiprint mo yun. So, pagpunta mo sa embassy, kailangan kompleto ka dun sa mga documents mo. So, yung mga documents na kakailanganin pag nag-proceed ka na sa interview date mo ay? So, during the interview date, you have to prepare the documents na number 1, P4 letter. Yung P4 interview letter, yun yung number 1 na kailangan. Kasi doon malalaman kung kailan yung interview schedule. So kami nga is July 18, 6:30 AM. Tapos second is DS-260 na may stamp. From visa. Yung stamp is galing dun sa VAC, dun sa Parcal Mall. Pupunta kayo doon para magpa-schedule din before the interview. So, passport with original and with Xerox copy each ng aplikante. So, for main applicant or principal, kailangan nyo ng PSA, birth certificate, original, PSA, marriage certificate, original, PSA, advisory of marriage or AOM. Kapag single, ang kailangan ay Senomar. Yung advisory on marriage, for those married lang. At medyo nagkaroon ng conflict tungkol dyan. So yung mga taga-Telegram, nagkaroon kami ng confusion kasi kapag nag-request ka sa PSA ng advisory on marriage, di ba may nakalagay na requestor? Kailangan yung principal yung requestor, lahat. As per agency, kasi yung una, si Dad, yung nag-request nung lahat ng documents namin, siya kasi taga-ayos ng documents namin. So, sa PSA, nagpunta kami sa Ayala Mall, nagpa-schedule siya, tapos sa Ayala Mall kami, kasi ang dami naming kukuhanin. So, sayang naman kung i-online namin, mahal. No? Ang PSA, mga magkano? 150?
Hindi ko matandaan. Per documents. Ilalagay namin dito yung price ha. Nung mga prices per documents kasi iba-iba yung PSA, ng birth certificate, ng Senomar, ng marriage certificate, ganyan. So, sa advisory on marriage, yung una naming na-order, online yun, no? Yung una naming online, si Daddy Requestor. Tapos, kumuha kami, ikaw pa din, no? Hindi, kinancel ko yung online. Kinancel niya na yung online. Tapos nag-ano na lang kami, nag-walk-in sa yun yung nag-walk-in kami Mall. sa Ayala Mall. So, pagdating sa Ayala, mag-schedule ka pa din, pero pagdating mo doon, mag-fill up ka pa rin lahat ng forms ng ni-request mo. So, parang wala, schedule lang talaga yung kinuha mo. Pagdating doon, may forms sila, fill upan mo pa din lahat yun. Tapos, saka ka palang makakapila. So, yun, yung AOM, nagkaroon ng confusion kung sino ba dapat yung nakalagay na requestor. So, just to be sure, meron na kaming AOM, yung Advisory on Marriage na si Daddy Requestor. Tapos, nagtanong ako sa agency namin, ang sabi niya, ang requestor should be the principal. Tapos na kami nun dun sa over-the-counter namin. Yun yung ni-request ko na lang ng online. Si Daddy din nag-request. Pero yung requestor, under my name na yung principal. So, yun. So, next is NBI clearance, original. So, kung yung upper part, yun yung pinipiglas nila, sinisira nila. Hindi naman sinisira, yung kinakalas nila, pinipilo. Tapos yun ang kukunin nila, ibabalik nila sa inyo yung kalahati, yung personal copy. Tapos, visa screen, original din. Board confirmation, notarized job letter na galing sa inyong agency. Tapos I-140 approval notice. So galing din naman sa ano niya yan, sa agency. Tsaka 2x2 photo na 2 pieces each. In case lang, dalhin nyo na rin yung English exam result, license endorsement na proof na ongoing yung endorsement nyo, school records kung sakali para ma-cross-check yung records nyo. Sa dependents, PSA birth certificate, PSA marriage certificate, Senomar or AOM, kailangan din. NBI clearance, yung eldest namin is 18 years old, so kailangan na namin mag-submit ng NBI clearance and Senomar. Conditional local civil registry na birth certificate in case na may mga malabo dun sa PSA para ma-check nila kung tama ba or kayo nga yun yung nasa PSA na birth certificate, kasi yung kay Mami L ay medyo malabo yung copy ng PSA, so humingi kami ng copy ng local civil registry ng birth certificate niya sa City Hall. In-depth ko lang yung explanation. Dun sa NBI clearance, usually may hit kami palagi. So kasi siguro yung pangalan namin, common, may hit kami palagi. Tuwing nag-request kami. Tapos nitong huli, which is may year na ba yung huli namin kuha. Nitong huli, nung kukunin na namin, kasi si Ate Tian, hindi siya hit, kasi siguro unusual yung name niya. Kami meron, so kukunin na namin yung clearance namin, yung kay Daddy lang yung na-release, kasi yung sa akin daw is, may lumalabas pending dun case. Oo, may pending case. Tapos tinanong ni Kuya dun sa NBI, dun kami nagpapa-renew sa Robinson General Trias na NBI. Napunta kami dun mga around 4:30, mga pawala ng tao para walang pila. Hindi namin sinusunod yung pinaka-schedule. Tapos yun, sabi ni Kuya, Mami, case ba kayo? Hala, Kuya, wala. Sabi ko, wala po akong kaso. Sabi niya, dahil ganun yung lumabas dun sa screen, kailangan kong magpunta ng NBI main sa UN. Kasi kailangan daw interviewin.
Diyos ko, sobrang kaba ko. Kasi, siyempre mag-iisip ako, wala naman akong case, ano ba yon? Bakit first time na pupunta pa talaga ako ng Maine? Eh, sobrang busy namin, may pasok pa kami, hindi na namin yun naasikaso kaagad. So, dahil maaga kaming natapos sa medical, mga 9:40, tapos na kami. Sabi ni Daddy, dumiretso na daw kami ng NBI, kasi walking distance lang yun, konti lang yung lakad namin. So, ayun, pagdating sa NBI, kung sakali lang naman mangyayari to sa inyo, para may idea kayo, proceed kayo dun sa dire-diretso. Pagpasok mo kasi, dire-diretso lang yun, may stairs. Dito pa to sa NBI UN ha. Hindi ko lang alam pag lumipat na dito sa may bandang Makapagal na yung NBI na office. So, dire-diretso, 3rd floor. Tapos, nagtanong-tanong lang ako doon. So, pag diretso mo, pag akit mo ng stairs, merong left side. So, may mga pila doon. Tapos, may girl na may booth siya na table na may harang. So, nagtanong ako, paano po kung ganito, ganyan. Sabi niya, dito yan, kuha ka ng number. Tapos, may pina-fill up siyang maliit, ganyan na form. Tapos, yun. Wala naman siya. Sabi lang niya kami ID, pero niready na namin. Meron na kaming Xerox ng ID. At least 2 para ready. Tapos yun, saglit lang. Siguro naghintay lang ako. Tapos tinawag na yung number ko. Kasi nung dumating ako doon, parang number 34. Tapos yung number ko is 39 or 38, ganyan. Mabilis lang naman. Siguro hindi naman tayo nabot ng mga 30 minutes doon, no? Pagkapasok doon, may mga booth. Wala pa yung nakaupo doon ako sa nila ako inassign na booth. Pero yung katabi ko, na-interrogate na siya. Sabi hindi, ito yung kuya, parang same kami lang mga case, na may mga case talaga for interview. Tapos yung katabi ko sa kabila, ganun din yung lolo, may case talaga siya. So parang ako nag-overthink na ako, bakit ako nandito? Tapos ako lang yung babae. Ako lang yung babae doon sa line. So yun, dumating naman na yung nag-interview sa akin. Tapos, wala naman siya tinanong. Sabi lang niya, kailan ka kinasal. Sinabi ko yung date of marriage ko. Tapos yun, sabihin niya, napatira ka ba sa Bacoor? Sabi ko, no, hindi po kami tumira doon. Dahil di naman talaga. Tapos yun, tapos wala na. May mga konting chika lang siya. Saan ko daw gagamitin yung NBI? Sabi ko, application for US. Sabi niya, why? Ano ka? Sabi ko, nurse. Tapos yun, sabi lang niya, open ba? Oo, yun, good luck. Eto, claim mo na. Binigay niya ulit yung stub na binigay sa akin sa Robinson. Pinapunta na ako dun sa releasing counter. Ako na kagad. Dun sa releasing counter, wala, tapos na. Ganun lang siya. In case lang na mangyari sa inyo yon at alam niyo wala naman kayong case, so huwag lang kayong kabahan. Proceed lang kayo dun sa UN at napaka-bilis naman. Mabilis lang siya. Tapos yung dun sa sinasabi ni Daddy na kailangan mo magdala ng birth certificate dun na from local registry unit. Pero na kasi talaga akong naka-ready noon. Pero pwede din kayo mag-request sa mga local registry nyo kung saan kayo pinanganak. Kasi tuwing nagre-renew ako or nag-apply ako dati sa PRC, sobrang liit ng pangalan ko doon na naka-typewriter yung pagkaka-type. Ang hirap niyan, siguro na pini-SA, palabo na siya ng palabo. So, iniisip ko, baka maging problema namin sa embassy. Hindi siya mababasa. Kaya, in-attach ko doon yung local registry unit na birth certificate ko na naka-certified true copy. Dapat may stamp yun ng certified true copy. So, yun, mamaya kukwento namin kung anong naging role niya doon sa interview namin. So, yun. Tapos yung sinabi ni Daddy na license endorsement, bawat state naman kasi, pag nag-endorse ka, iba-iba naman yung process. So, sa amin sa Indiana, yung screenshot lang nung process yung pinirint ko. Pero halos di naman siya kinailangan. Pero tinanong, ni pre-screener, pero hindi siya masyadong kailangan. So, ipapakita namin sa inyo kung ano yung itsura ng envelope na inayos namin para paano namin nakumpleto yung mga documents namin. So, nandito yung mga... Ito muna yung passport namin. Passport holder namin. So, para organize siya. Ganito siya by names namin. Ito, name ko, ni Dad, ni Cassie, si Tian, si Toby. So, nakaganito yung passport namin. And then, ito naman nakalagay lang. Lagay ng mga picture. Tsaka yung visa. Pakita mo dati.
Kasi iba yung passport namin sa visa. Doon sa tourist visa namin. So, bakit mo? Ito. So, nandito yun naman yung passport sa tourist visa namin. Tapos here, yung mga pictures naman namin. Para mabilis lang. Link ko guys kung saan to na-order. Doon sa description box namin. So, nilagyan namin ng aming novena, pampaswerte. And then, si daddy na yung magpapaliwanag ng pagkakasunod-sunod. Pero, ilalagay namin dito yung picture ng pagkakasunod-sunod. Screenshot nyo kaagad. Tapos si daddy, papaliwanag niya yung pagkakaayos. So, ayan, yung mga nakalagay dyan is P4 letter, DS-260, yung Xerox copy nyo ng passport, PSA na birth certificate, PSA na marriage certificate, NBI clearance, job letter, PTA exam, visa screen, tsaka NCLEX pass letter, license endorsement, tsaka yung nakuha namin na vaccination sa SLEC. Kasi yung sa medical naman is pino-forward na ng SLEC sa embassy. Pero nag-print pa din kami in case lang na hanapin pa din. Pero muntik na nga, di ba, no? I-print nyo na rin yung na-receive nyo na they forwarded the records ng na SLEC. Ng SLEX nyo. Just to be sure, pwede nyo na rin i-print para kasi yun nga, yung rule namin, yung paniniwala namin, di bali ng sobra-sobra tong dala namin. Wag lang sa oras na yun, mga ilangan kami or ma-reschedule kami or matutuwan dyan kami dahil lang na hindi namin nadala. So, eto, lalagay namin yung picture. Ayan, papalagay ko kay Ate Tian yung picture ng close-up nito para may idea kayo. Pero guys, ano to ha? Ano lang yan, para pag nagko-collect lang kayo ng documents, pero pag ipe-present nyo na, ipagsama-samahin nyo na siya as, kunyari, ako kasi inayos ko yung sa amin as sa principal, nakahiwalay lahat nung kailangan niya. Tapos, yung sa mga dependents, magkakasama. Kasi, number 1 naman kasi lagi na niya hinahanap is yung mga documents ng principal. So, mas maganda pinaperclip ni daddy. Paperclip lahat. Per head sa amin. Kasi guys, kung hindi nyo siya aayusin ng nakaganon, during interview, promise matataranta kayo, baka mahulog-hulog nyo pa siya. Kasi imagine mo, tataranta ka, hahanapin mo dito, kukuhanin mo. Baka may mawala pa. Oo. Kaya, hindi mo na ito mababasa pag natataranta ka na eh. Baka ano-ano nang mabuksan mo. So, si dad, pinaperclip niya per head sa amin na yung pagkakasunod-sunod per requirement. Kunwari sa akin, P4 letter, simula, sumunod DS-260 ko, passport, photocopy, yung mga NCLEX ko, birth certificate, mga gano'n. Tapos sumunod sa kanya, ganun din. DS-260 niya, passport, birth certificate, AOM, sunod kay Toby, ganun din. So, ganun nyo siya ayusin. Ito, pag kinokollect nyo lang. Habang kinokolekta nyo lang, para alam nyo kung may na-miss na ba kayo, may kulang kayo. Tsaka dapat nga, may checklist kayo eh. Mas okay kung mawala na yung checklist. May checklist kayo dapat dito. Kung mas OC kayo. Sige, popost ko na lang din dito sa yung pinaka sample checklist. Para print nyo na lang, screenshot nyo, print nyo. Para yun, kapag time nyo na, ready na kayo. So, ano naman, discuss namin sa inyo yung attire. Attire, ano ba? What to wear. Kasi, dahil hindi naman ito yung first time namin sa embassy, at sa knowledge ko, kailangan, you have to wear decent. Kasi nga, harap tayo sa officer. Yung pag nasa loob kayo ng embassy, si consul ang tawag ng mga pre-screener ay officers. So, yun, naniniwala ako na dapat presentable tayo. So, sabi business attire or at least smart casual po yung suotin natin. So, kami, si daddy ang suot niya ay long sleeve na polo. Si Tian ay naka long sleeve din na polo. Si Toby naka polo pero short sleeve. Then ako naka trouser tapos naka blazer na black.
Pero, huwag na kayong mag-worry doon kung hindi naman wala kayong ganon. Kasi may mga nakasabay naman kami na naka-polo shirt, merong naka-dress, na above the knee, pero may naka-ready silang blazer, meron din naka-cardigans. Pero, meron din akong nakita na naka-t-shirt lang sila talaga. T-shirt and jeans na maong, ganun. Yung iba, uniform ng team. Siguro nag-apply sila ng visa. Oo, yung ibang visa, mga naka-athletic uniform sila. Siguro depende sa i-represent nila, bakit sila nag-a-apply ng visa. Meron ding iba-iba eh. Hindi naman, sa tingin ko hindi naman strict si US Embassy sa susuotin mo. It's your own risk kung paano mo siguro gusto magkaroon ng impression sa'yo si consul na mag-i-interview sa'yo. So for me, just to make sure, miski smart casual siguro is okay naman. Yon, next. Ito na. So yun na. Going back na dun sa araw ng interview. So guys, from today, it's 1 month and 1 day na natapos yung aming interview. Late lang namin na-document kasi naging super busy. Marami pang mga dapat tapusin bago umalis. Tapos nung interview namin, masama na yung panahon. Yun yung mga kasagsagan na ng pabagyo na. July 18, 2025 is, ito na, sabi ko, Lord, ito na yung final judgment namin. Kasi natapos na sa lahat. Sabi nila, for formality na lang daw yung interview, wag kang kabahan. But for me, kailangan mo pa rin mag-ready, lalo na sa mga documents mo, kasi baka dito ka pa sa final judgment mahirapan. Pwedeng matuto 1G or ma-reschedule. Promise guys, may mga ganun may mga nakasabay kami na ganun talaga yung nangyari. So, baon namin ulit ang maraming prayers. Tapos, nung magiging kasama ko sa facility, same day kami ng interview. Iniisip namin, pwede bang magdala ng rosary? Kasi feeling namin, weapon namin yun para mawala yung anxiety namin during that day. So, yung nauna sa amin, sabi niya, oo, pwede. Kung gusto mo, ilagay mo na lang dun sa documents mo. So, naisip ko, ginawa ko siyang, pakita ko sa inyo yung picture kung paano ko siya ginawa. Ginawa ko na lang siyang parang bracelet, yung rosary. Kasi, grabe talaga yung kaba namin. Kasi ang una sa pinaka nakakaba dun is pre-screener. Kasi, dun daw, sabi nila, doon marami pa lang na, dun pa lang, hindi ka na makakapag-proceed kay consul. May matapat ka sa strict na pre-screener, ka na kagad, hindi ka na makakaproceed kay consul. Pag sa pre-screener ka pa lang, hindi ka na kompleto, or pina-stop ka nila, pina-out ka na nila. Possible for reschedule ka or rescheduling muna, ganyan. Pag kay officer, 2-1G, pag may kulang. Pero kung kay pre-screener, reschedule ka. Nagkaroon pa nga pala kami ng worry pa because of our DS-260. Yung DS-260 namin, kailangan naming i-reopen. Kasi according dun sa deployment meeting namin sa agency namin, nag-iba yung green card address ba? Receiver. Nag-iba yung green card receiver namin. So, kailangan namin mapalitan. It's been 2 years na nung nagawa namin yung DS-260. And, very tedious guys yung DS-260 Hindi siya biro-biro na fill-upan. For your information, yung DS-260, nandoon nakalagay lahat about your life, about where you live, your past work, your school history, travel history, and you have to be honest in filling it up. Kaya, yun, dun din babase si officer kung paano niya i-review yung case ninyo. Pati mga social media, kung gusto niyo ng detailed na na pag-fill up ng DS-260 baka si Daddy. Makagawa siya niyan kasi guys, sobrang kailangan nyo talaga ng help. Comment kayo kung gusto nyo ng video ng in-depth kung paano fill upan yung DS-260 para baka makatulong si Dad sa inyo dun sa pag-fill up niyan.
Tapos yun, ang hirap magpa-reopen ng DS260. Ilalagay ko yung link sa baba, yung usapan namin doon sa Telegram, at yung mga link at saka procedures na pwede ninyong gawin in case na kailangan yung ipa-reopen yung DS260. But according to my agency, hindi lahat ng time or hindi lahat ng point na kailangan mong i-update. Like kung may history ka ng travel na lately, hindi naman daw yung kailangan unless may baby na dumagdag sa family. Yung mga ganyan. Kaso yung sa amin kasi, green card information, dun isa-send yung green card namin. So, kailangan talaga ma-edit siya. At hindi din ganun kadali magpa-reopen. Kailangan namin mag-email, basta maraming procedure. Pero, una kasing na-reopen, yung sa akin lang, nung pag-check ko, ako lang na-reopen, pero si na daddy hindi. So, ginawa ko, inedit ko na yung sa akin. Tapos, nag-request ako ulit nag-request pa ulit-ulit. Tapos, nag-email ako ulit na edit ko na yung sa akin, but I need also to edit the information regarding my green card address for my husband, for my daughter. Sini-indicate ko yung name nila Toby niya, nila ate. Yun, buti naman na reopen. Kasi guys, kung hindi na reopen, yung ibang pre-screener, bibigyan kayo ng blue or green slip, papalabasin kayo ng embassy. So, sa labas, may mga agent doon na pwede nyo hiraman ng gadgets. Sila yung tumulong sa inyo para i-edit yung DS260. Bibigyan nila kayo ng 1 hour. Medyo hassle yun. Kung pagpapabalik-balik kayo sa loob. Kaya sobra kong pray na sana mo po ma-reopen yung DS260 namin. So, lo and behold, bago naman yung interview namin, na open naman yung DS260 namin. Tsaka guys, bawal ang sa embassy. Bawal ang cellphone. Bawal ang smartwatch. USB. USB drive, hard drive, bawal. Kaya wala kami kahit anong dalang gadget. Suggestion ko rin guys, minsan case-to-case basis, may mga kilala din kami na yung kailangan nilang ipa-reopen, hindi na i-reopen kasi parang late na nila na-receive yung message na yon. Nagdala sila ng copy nung parang address nung magre-receive ng green card. Di naman sila pinalabas, inedit namin mismo. Kaya nga, case-to-case basis, guys. Siguro swertihan lang talaga sa pre-screener na matatapat sa'yo. Kami sobra namin pinag-pray. Nadalin po sana kami sa napakabait na pre-screener. Kaya kung magkakulang man yung documents namin, maging considerate siya sa amin. Tsaka pag nagpa-reopen kayo, guys, kung ano lang yung kailangan yung i-edit, yun lang yung i-edit. Wala na kayong gagawin yung iba. Kung ano lang sinabi sa inyo. Kasi pagdating nyo sa pre-screener, tatanungin rin kayo, makikita nila bakit kayo nagpa-reopen. So, baka may makita sila na iniba nyo pa, huwag nyo nang tangkain pa. Yun na lang kung anong kailangan yung edit, yun lang. So, ayun na nga. Ano pa ba ang ating... yung pinaka-experience mo. So, ayun na. Hindi na tayo nakarating doon sa pinaka-experience kasi marami kaming kailangang info na ma-share July 18, 2025, 6:30 a.m. So, from Cavite City, hindi naman siya ganun kalayo. Kaso, ayoko yung pakiramdam nung nangyari sa amin sa biometrics na maghahabol kami ng oras. Kasi dapat at least 30 minutes or 1 hour, andun na kami sa embassy before our schedule. So, sobrang aga namin. Naman tayo mga 4. Dahil wala naman masyadong sa kalye, umuulan. Andun na kami ng 4:34. So, insert ni Ate Tian dito yung video namin nang dumating kami sa embassy. So, ayan. Makikita nyo kung saan kami nakapark. Yan. Pasok ni Ate Tian. Today is July 18 and it's 4:34 a.m. So, dito kami nakapark. So, you can see yung Coffee Bean Tea Leaf. Close pa siya. Ang open lang is Army Navy. So, nagbayad kami dyan kay Kuya ng 50 at 100 dito sa parking. Saan yung stairs, Dad? So, ayun lang yung stairs. Malapit lang. Yun yung pinakamalapit. So, I guess, konti na lang lalakarin namin. Pero umuulan siya, guys. Lamig! Hi, Dad. Hi, Bayas. Ate is still sleeping.
time to review muna. And then, ginawa ko, dahil sobrang aga naman namin, tulog naman si ate sa likod, kami ni daddy ay nag-review ng mga information sa amin. Pwede namang hindi nyo sa uluhin ha, pero ako lang kasi, baka mas maratel ako pag di ko siya minemorize. So, minemorize ko lang naman yung facility information and employer, at saka ko saan isi-ship yung green card. So, minemorize ko siya. Kasi yun lang naman yung mga medyo mahirapan ako. Pero, meron kang pwedeng i-ready na, nandoon sa ano namin, maliit na paper, parang cheat sheet mo siya, para kung sakaling malos ka, hindi mo naman nasa ulo, nandoon naman, di naman sila strict kung magbabasa ka o sa ulo mo eh. Okay lang din naman kung sa ulo mo, okay lang din kung babasahin mo. So, yun, bumaba kami ng car na, ito yung video, pasok ulit ni ate yung pagbaba namin sa car. Okay, it's 5:26, bababa na kami. Nag-open na yung coffee bean and Army Navy. And from that, pagbaba namin sa car, wala na kaming documentation kasi hindi kami pwede magdala ng kahit anong gadget. So, dahil malapit lang naman yung parking namin, dun kami sa in front of Coffee Bean Tea Leaf, footbridge na kagad kami. Tumakas kami sa footbridge. Siguro sinabihan kami ng mga nagpa-parking doon na oo. Tinanong kasi nila. May mga pila na, may mga nakapila na. Pila na kayo doon, sir. Ganyan. Siguro mga 5:34 a.m. So, bumaba kami ng sasakyan, umakyat kami doon sa footbridge, tumawid kami. Umuulan nun. Payong kaming dala. Pagbabaan nyo ng footbridge, huwag nyo sundin yung mga tao doon. Kasi dadaling kayo doon sa pila ng mga mga upuan. Kasi pagbaba mo ng footbridge, kala mo lahat sila tag-ayos doon eh, yung mga tao doon. Sabi, interview kayo, interview. Anong time po kayo? Yan, para talagang sila doon. Sila yung nag-a-assist, tapos ililid ka nila doon sa Silya. Sa Silya, may bayad yun, guys. Nataka ako, bakit doon may pila? Dito kami nilid sa Silya. Wala naman nakaupo sa Silya. Tapos may tumawag sa amin, si Poshi na kasama namin sa Telegram na doon daw kami kasi may bayad nga daw yung mga Silya. So, doon kami pumila sa mga nakatayo. Pero, dito lang kami, malapit sa may mga tindahan ng mga snacks, ganun lang. Tapos, anong oras ba pina-forward kami ng around 6, no? Oo, naghintay kami doon sa pila, doon sa first line. May first line, pinagawa-hiwalay yung mga nakaschedule per time. Kunyari, 6:30, 7, 7:30, 8, tsaka category. Hindi masyado namin alam kung paano yung pagkaka-divide nun eh. Pero kami, magkakasama kami dun sa first line dahil first nga kami. Basta, ang naririnig ko, may yung mga nag-assist dun, sabi, mga nurses daw dun sa pila. Kami pila ka mahaba. Though, hindi ko sure kung nurses lahat, pero yung iba familiar sa akin dahil mga nakasabay din namin sa medical. Sumunod dito, meron yung mga athletes sa ibang lines, iba-iba. So, hindi ko lang alam kung ano yung mga category nila. So, dahil kami nga yung first line, kami yung first na scheduled ng interviewin. So, kami yung unang tinawag. Sa first tent, ang i-ready nyo ang i-ready nyo is yung P4 kasi nga para malaman yung pinaka-schedule nyo na 6:30 kayo. Tsaka kung sino-sino yung mga kasama doon sa P4. Tapos, after nun, pila ulit kayo doon sa Lane 5. Doon naman check yung DS-260 passport ng bawat na i-interviewin. So, i-ready nyo siya. Basta may rostrum doon. Pagdating nyo, may dalawang personnel from USEM na mag-a-assess. Dalawa naman sila. So, pwedeng pagdating nyo doon, split. Dito, iba. Dito yung iba. Basta inayos ni Dad yung passport namin naka-ano ng DS-260, no? Passport ko, nakaganto si DS-260. Passport niya, nakaganon si DS-260. Tapos may ididikit din sila ulit na stickers. Yung name ninyo, basta titignan din nila dun sa sa schedule. Tapos may ipipill up sila, ilalagay nila dun sa likod ng passport. Yung second tent na yun yung malapit na dun sa pinakapintuan ng USEM. Doon sa tent na yon, sasabihin sa inyo kung saan kayo, pag pumasok kayo, kung saan kayo pupunta. So, yun. Anong lane sinabi sa atin? Hindi ko na matandaan eh. Alam, inisip ko nga eh.
A4 yata yung sinabi. Parang ganon. Basta kasi natatandaan ko, papasok ka na dun sa door, di ba, ng US Embassy. So, aircon na siya, indoor na siya. Pero tatawid ka lang doon yung sa room na yun. Oo. Parang tatawid ka lang, pass through ka lang. Pas dito, kapag nakaharap ka sa embassy, going left, sa going right, sa pagkakatanda ko, dun yung immigrant. Going left, yung mga, siguro yung mga tourist, mga B1, B2 visa. So, dadaanan mo yung Kodak booth. Functioning siya ha. Kung wala ka, hindi kayo nakapagpa-picture, functioning siya, guys. Nakita ko may mga nagpapapicture din naman doon. Tapos dadaanan mo yung mga may CR din doon, tapos yung souvenir shop. Bago ka pumasok pa ulit, dito may mga silya. Tapos may door ulit, mga 2 steps. Yun na, embassy na. Pagpasok mo, loob na ulit siya ng embassy. So pagpasok nyo doon sa loob ng embassy, tatanungin kayo kung saan kayo kasama, yun nga, yung kung category, ano visa category. Sasabihin yung visa category nyo. So, upo kayo doon, habang nakaupo kayo doon, habang waiting, may naka-flash doon sa screen kung ano yung mga kailangan yung ayusin. Pag upo nyo kasi, ito yung mga chair, sunod-sunod, may malaking TV in front of you. Tapos yun na, yung naka-flash yung yung mga ushers doon sinasabi na kailangan din yung mga luma, pero sa pre-screener hindi naman kasi nung sa pagkakaayos ko ng mga form wala yung luma, pero nung sinabi nila dahil dala nga namin, pinagpapapasok ko habang nakaupo kami doon. Kasi sasabihin nila kung ano yung pagkakasunod-sunod ng requirements dyan sa screen, ganun nyo siya pagkasunod-sunurin. So si Daddy, binigay ko na sa kanya yung envelope. Kasi sa siya na yung nag-ayos. Usual na, 'di ba, yung processing natin sa sobrang tagal, na-expired na yung mga AOM natin, mga NBI clearance. So yung mga na-submit natin, expired na siya. So pagdating natin sa mismong interview, bago na yung mga so may luma, may bago. Dalhin nyo rin yung luma. Pero nung time kasi namin, nilagay ko, tapos binalik lang din naman sa amin ng pre-screener. Pero kasi yung pinakabago pa rin yung hiningi yung nila. Yung bago, latest pa din. Kasi meron din nasabi dun sa pre-screener, dun sa Telegram, na kung ano yung pinasa mo dun sa yung ina-assess yung documents mo, dalhin mo din. So, dinala pa rin namin yung old namin na NBI. Tsaka yun din yung sabi ng mga ushers doon. Oo, yun din sabi ng mga usher. So, kung ano yung naipasa nyo nung ina-assess yung document kayo, bago kayo ma-document qualified, mas better na dala nyo din yun. Kaya kahit yung old NBI namin, dala namin siya. Old AOM, dala namin siya. Guys, yung AOM nga pala, may expiry yun. Kasi may mga nagsasabing wala. May expiry po yun. Kasi paano kung hindi na kayo annulled ka na o nagpakasal ka na ulit sa iba. Basta kailangan latest yung AOM na dadalhin mo, at yung AOM is parang 6 months lang yung validity. Tama ba? 6 months? Within 6 months. Within 6 months. At saka, kailangan talaga guys, PSA authenticated yon, kasi meron silang equipment na pinapancheck. Doon, may tinatapat sila parang blue light, na siguro may nakikita silang doon sa gitna ng PSA na authentic talaga yung pinasa nyong documents. So, after nun, tinawag na kami sa pre-screener na window. Sarado pa ngayon. Wala kasi pa. Yung unang Pinapila batch sa kami. unahan, dito sila sa kabilang side. Tapos sabi, kami na yung next, dito kami, tapos puro sarado. Sabi lang nung usher na kung ano yung unang magbukas na window, doon kayo. Doon forward. Oo, forward na kayo. Sobrang dasal ko talaga na sana po bigyan mo kami ng mabait na pre-screener. Kung hindi kami nagkakamali, window number 35. Window number 35 kami. Maganda yung pre-screener namin. Lang siya. Siguro mga 20s, ganyan. Soft yung face niya. So, feeling ko, mukhang mabait siya. Tapos, hindi na namin masyadong in-depth na naaalala yung bawat question. Pero ito yung mga naaalala namin. Siguro sobrang halaga, kaya mas ito yung nag-retain sa isip namin. Tinanong niya ako ng
who is your employer, who is your petitioner. So, yun yung mga sinaulo ko. Tinanong niya yung saan i-deliver yung green card, yung address. Tapos, isa-isa, yung gaano ka na katagal na nurse. So, ako sinamari ko lang lahat. Hindi mo naman kailangan sabihin na I'm 2 years in ganito, 2 years sa ganyan, or 1 year. No. Isamari mo na lahat yun. Tapos yung total year, yun na lang yung sasabihin mo kay pre-screener. Kunwari, dun sa DS-260 mo, 7 years. Ganun lang. Hindi naman, pero siguraduhin mong tama kasi alam din nila yun eh. Dino-double check lang nila yun sa'yo. Guys, kung mapapansin nyo, nagpo-focus kami doon sa mga documents. Kasi sa documents, doon nasisilip kung ano yung mga pagkukulang natin. Doon sa interview kasi, kung ano lang yung pinilapan natin sa DS-260, yun lang din yung itatanong sa inyo. So, kung may babaguhin kayo doon, tapos hindi nyo masasagot ng ganun-ganun, bago kayo sumabak doon sa interview, aralin nyo yung DS-260 nyo. Oo, kami kasi pinilit ni Daddy yung dami nun, no? Sobrang dami ng DS-260. Pero inaral namin yon kasi tagal na namin huli yung nagawa. So baka may mga nakalimutan kami or mga malaps kaming sabihin. Aralin nyo yung papers na finilapan nyo kasi doon lang din naman iikot yung magiging question sa inyo. Yun, basta totoo kayo. Pati nga pala yung sabi ko na ba, yung social media nyo, kailangan din nakalagay doon. I don't know kung kasama din yun sa investigations nila. Pero lahat, yung links noon, kailangan kasama. So, natapos kami sa pre-screener, mga 7 a.m. Hindi, iba pa muna ang ginawa. Yun. Yung mga picture, hiningi sa amin. Oo, may binigay silang plastic, doon may lalagay. Ziplock na mga ganito kaliit. Tapos, kuwari, 4 kami, 4 na ziplock yung binigay ni pre-screener. Ilalagay, sabi niya, lagay kayo ng tig-2 copy nung doon. So, naglalagay kami ng tig-2 copy, pero siya, nire-review pa din niya. Tapos, tinanong niya nga yung medical result na forward na. Pero, dun sa, may makapal na folder si pre-screener. Siguro yun yung files ninyo, kasi naka-folder, makapal. Sabi niya, wala yung result nung kay Tatiana, dun sa eldest namin. Pero, meron naman kaming ready. Pero, umalis na siya saglit. May pagbalik niya, hawak niya naman na yon. Tapos parang, tinanong sila isa-isa. Si Dad, tinanong siya, kunwari, who is your mother? Yon. Who's your father? Who's your mother? Birthplace? Parang ganon. Tapos si Ate Tian, dahil 18 na rin si Ate Tian. Tapos si Toby, tinignan nila kasi nga, baby pa si Toby dun sa passport eh. So, kinarga namin. Sinama nga pala namin si Toby, guys. Si Toby is 4 years old. Pero sinama namin siya kasi gusto kong marating din niya yung US Embassy. Syempre, historical to. Tapos, hindi naman na siya magpapaiwan. Pero, meron naman role sa embassy tulad ng mga kasama namin na hindi na nila sinama yung mga kids nila na 14 and below. Pwede na hindi kasama, guys. Pero kami lang, choice lang namin na isama din si Toby kasi gusto namin nakasama siya sa milestone ng buhay namin na to. Hinanap si Ate Cassie. Si Ate Cassie is yung second namin na baby. Special siya, kaya under siya ng follow to join visa. Pero kukunin din namin siya once stable na yung bahay, yung ganon. Hinanap siya ni pre-screener. Tsaka pinanap siya ng pre-screener, tapos in-explain nga namin na follow to join si Ate Cassie. So, yun, basta para ma-visualize nyo lang, yung pre-screener, boot lang din siya, nakatayo lang kayo. Tapos, sa boot, parang may malalim na ganito, na indention, dun yung ipapasok yung mga documents, at dun din nagsusoli si pre-screener ng mga documents na hindi naman necessary. Surprisingly, sinama ni Daddy doon yung sinasabi ko sa inyong birth certificate ko ng local civil registry unit. Ngayon, si Daddy, si pre-screener, hindi niya sa amin sinuli. Hindi niya sa amin sinuli yun, guys. At in-attach niya yun dun sa files ko. Kasama si visa screening. Si visa screening. Si visa screening dapat meron kayong photocopy, pero kailangan nyo din ipakita yung
yung original. So, kinuha niya yung original ni pre-screener at saka yung local civil registry ko na birth certificate. Tapos naisip ko, kailangan. Siguro talaga nahirapan silang basahin yung pangalan ko dun sa yung pangalan ko sa birth certificate ko sa PSA. Sinama yun ni pre-screener. Tapos yun lang naman, wala naman masyado. Thank you Lord at mabait si pre-screener na nakuha namin. Hindi naman siya nag-ano ng mga discrepancies. At tinanong niya, ano yung reason bakit nyo ni-reopen ang DS-260? Kasi kita yun guys sa history. Kita yun na nag-reopen kayo. Tapos sinabi ko lang na kailangan po namin ilagay yung latest na instruction ng agency for the new address for green card delivery. So, okay. Yun lang sabi niya. Tapos sinuli niya na sa amin yung mga unnecessary documents. Tapos sabi niya, wait na lang tayo sa key officer. Sabi pala niya, for interview. December. White Christmas, parang may ganoon pa si pre-screener. Once approved, pala kayo, White Christmas. Tapos yun. Tapos wait na lang daw kami sa officer interview. Tapos yun, parang nabunutan na kami ng tinik. Punta ka naman dun ulit sa kabilang line. Dulo na siya. Sa dulo na. So after noon, natapos kami 7 a.m. 7 a.m. kay pre-screener. Tapos, tatanungin kayo ng mga usher doon kung for interview na, pituro naman nila kung saan kayo uupo. Pipila kayo doon, may mga upuan naman. Tapos, ang sinabi lang sa amin ng usher is, di 7 kami natapos. Ang start daw ng mga window, mag-i-start ng interview is 7:30. So, nag-wait kami ng 30 minutes doon sa line. Kung sino daw gustong mag-CR, sabi nung mga usher, mag-CR na kayo. Kasi kahit 7 a.m. done na kami, yung window ng mga officers mag-start by 7:30. So, while waiting, nag-CR na kami ng mga bata. Si dati hindi ba nag-CR? Hindi pa siya agad nag-CR. Tapos yun, madami na kami, papuno na kami ng papuno. Ako naman, nag-grocery ako habang nag-wait. Ayun. Tapos, pag nakaupo kasi dito dun sa pwesto namin, ang makikita mo yung mga windows ng console. Mahaba siya parang 51, 52, 53, parang ganyan. Pag ganito siya, yun yung point of view ko. Tapos dito pa rin yung pre-screener, dun yung entrance. So, tapos sa dulo, pag nagganon ka, kita mo naman yung mga tourist visa applicants. So yun, while waiting, nagpipray lang din ako. Tapos, mga 7, na nagbukas? 7:35 Oo, lampas AM. na. Nag-open na yung mga window one by one. Nagtatawag na sila. Bigla siya nagtawag. Nauna nga yata yung window 52, parang ganyan. Nagtawag na siya. Sumunod si window 69. Nagtawag siya, nauna yung family of 3 dun sa window 69. Dun sa 52, parang solo lang siya. Tapos si 69, family of 3 na may newborn baby. Tapos sumunod nun, kami na. Ang tawag guys doon Eloisa Bernal and family. Yung principal name, tapos nakalagay yung family. And family. So medyos lang siya, kaya kami na yun. So proceed kami ng window 69. Tapos, yung itsura ng aming console, for me, magkakaiba kasi kami ng point of view, yung kamukha. Sino bang point of view mo na kamukha ni console? Kamukha ni Mark Zuckerberg ng babaeng version. Babae guys yung sa amin. Ako naman kasi, yung point of view ko naman kay console namin, is para siyang si Paris Hilton, ganun siya. Casual lang siya, naka long sleeve lang siya na knitted na gray sa pagkakaalala ko. Pero, hindi siya ganun ka-cheerful yung mukha niya, parang flat affect lang siya. Tapos yun, nung time na yun, si Toby nakatulog na. So, habang naghihintay. Karga siya ni Daddy. Habang tulog lang siya, habang hinintay-hintay niya makita yung, kasi pinaraktis namin siya Baka sakaling tanungin siya ni Consul, pinaraktis namin siya ng mga isasagot niya. Hindi na niya naintay, kasi sobrang aga naming nagising, nakatulog na siya. So, habang interview namin, karga siya ni Dad. So, yung unang pinagawa sa atin, oath. Paano yun? Nakataas yung kamay mo, tapos... Tiyan ako, tsaka si Dad.
pinag-oath kami na raise your right hand, na parang na sinusumpa namin na lahat ng information sasabihin namin ay truth under the law. So yun. Unang tinanong naman is sa'yo pa rin. Ako. Yung mga principal naman kalimitan na major na... Who's your employer? Who's your petitioner? Dahil nga, buti nga sinaulo ko siya kasi talagang itatanong niya. Tapos, tinanong niya, meron siyang tanong na how many years of experience? So, totoo lang, wala talaga akong mahabang experience bedside. Kasi, ang dami kong lapse sa work Nag-work ako nung time na graduate kami, ang ina-accept lang sa hospital ay volunteer work lang. So, volunteer kami, tapos, sa tertiary hospital, nag-volunteer ako, pero 3 months, kasi may family na kami, may anak na kami, hindi naman ubra yung volunteer. So, nag-apply ako as company nurse. Mga 2 years ako doon, sunod doon, wala na naman mag-aalaga kay Tian, kailangan ko na naman mag-resign, tapos, napalayo naman, naging HR, tapos napalayo na, nag-resign na naman, hanggang nagtayo kami ng cafe, ng 2018. Hindi kami naka-work physically, kasi nga, yung lagay ni Cassie, yung condition ni Cassie, yung second naming anak, kailangan niya ng close supervision. Kaya kami ni Daddy, naghanap kami ng mga pagkakakitaan na nakakasama pa rin namin si Cassie araw-araw. So, yung pinakabumuhay sa amin talaga ay yung pagkikake namin. So, ibang story na to, overview lang. So, yun, kaya more on, dito sa pinakamatagal ko ngayong work is the utilization nurse management na naka-work from home kami ni Dad. So, yun, nagtanong si Consul kung ano daw yung service ng facility namin. Ma-assign kasi ako, guys, sa skilled nursing facility. Hindi siya hospital. So, more on doon. Kaya mahalaga na alam nyo kung ano ba yung anong facility na ma-assign nyo. Ano ba yung aalagaan nyo doon? Ano ba yung patients nyo? So, sinabi ko na, yun, mga patient doon ay Alzheimer's, ay dementia. Tapos tinanong naman niya kung may idea ka ba sa pag-alaga doon. Sinabi ko, syempre, oo, walang sabihin ko, hindi, di ba? Tapos yun, tapos, tinanong ka ba, Dad? Ganun din, mga pangalan ng nanay, tatay, address, kung saan ka nakatira ngayon. Tapos, recent trip. At yung natin, yung Guam, tinanong niya, kung saan namin nagamit yung tourist visa namin. Nakarating ba kami ng US? Sabi namin na, sa totoo kasi hindi naman kami nakapag-mainland. Guam yung napuntahan pa lang namin. Tapos tinanong niya, when, how long, nagkamali pa nga ako ng dun kasi nagpunta kami ng Guam ng 2017. Tapos nasabi ko 2027. Pero okay na naman, naman si Consul, at binawi ko naman na, it's 2017. Tapos yun, si Ate Tian, natanong din siya kung ano yung magiging gagawin ni Ate Tian pagdating sa US. So sinabi niya na I will continue my study as a nurse. Kasi si Ate Tian is second year nursing student here sa Philippines. At hindi naman kami papayag na iiwan namin siya dito. Kailangan niya kami, kaya doon niya ipagpapatuloy sa US yung aral niya. So, yun, ibang story na lang namin, ibang video na lang namin ikukwento sa inyo paano yung kay Ate Tian na magiging transition. Si Toby, pinakita ko lang sa pinaharap dun sa window para makita niya. Tapos hinanap niya rin si Ate Cassie. Hinanap ulit ni Consul kasi nga nakalagay yun sa DS-260 namin. Tapos sinabi nga naman na she's under follow to join. Tapos yun, parang wala na. Sabi niya, I need to cancel your tourist visa. Your visa has been approved, but for now, hintay daw namin siya kasi i-cancel niya yung visa namin. So, kasi yung visa namin valid pa for another 2 years. 2 years pa ba? 1 year pa. Kasi ma-expire siya ng 2026. Tama, 1 year. Tapos, in-stamp lang naman nila nang nakalagay, canceled without prejudice. Ganun yung malaking tatak. Yun. Tapos yun, nag-thank you. Diyos ko, naiyak-iyak na ako doon kasi sabi ko, natapos na din kami.
Tapos yun, uwi na kami. Tapos eto na yung video ng mga sumunod na nangyari. Hi guys! It's 8:16 at katatapos lang namin nag-interview and we are approved! Yay! Si Toby, di alam kasi tulog siya. Tulog siya. Ito si Ate Tian. Visa approved guys. Thank you Lord. Victory right after interview. Dito kami sa Burger King Makapagal. Breakfast. Treat ni Dad. Breakfast ng tagumpay. Victory. So yun guys. Sana nakatulong kami from your learnings at good luck sa inyong visa interview. Don't forget na ipag-pray nyo lahat yan. Mag-novena kayo dun sa mga saints na pinaniniwalaan nyo. At isurrender nyo lang kay Lord and believe na once you pray, binigay niya na yun sa inyo. Good luck guys! See you lahat sa US! Bye-bye! Bye!